Good morning mga katanim! Dito muli tayo sa ating rooftop greenhouse dito sa San Mateo, Rizal. Ngayon, ito yung ating germination table. Okay? Malumot, madumi. Siguraduhin mga katanim na malinis palagi ang ating germination table. Linisin ang lumot, alisin ang lumot. Dahil yan mismo na lumot na yan ang makakaapekto sa ating nutrient solution. Yan yung nitrogen sucker, mga katanim. No, tatandaan, inuubos niya ang nitrogen sa ating nutrient solution. Kaya right after na mailipat natin, na mai-transfer natin, umaalis natin yung ating mga seedling dito sa ating germination table, mga katanim. No? Right after na maalis natin ang ating mga seedling, ay kailangan natin linisin ang ating germination table. So the way na paglinis ko nito mga katanim ay ino-off ko yung pump number 1. Hindi ko pinapatuyo. Kailangan basa talaga siya para madaling kuskusin. Again, gumagamit ako dito nung ating Sondrox solution which is 2 ml per 1 liter of water. Yung Sondrox mga katanim na puti lang, no? Wag na yung purple o yung may flavor, wag na. Yung normal lang, yung natural na Sondrox natin. Naintindihan ba yon? Kaya kukuskusin ko to. Again mga katanim, kukuskusin ko itong ating germination table dahil ang nagkakagawa naman ito, napanood nyo naman sa YouTube, no? Yung ating trapal, yung Mariama, no? Kailangan medyo soft yung ating pangkuskus. Ito. Ayan. Then, nakapag-mix na ako ng aking Sondrox solution. Ito na yun. Ayan. Kita nyo, dikit. O. Ayan. Prior ulit ako magtanim, kailangan malinis ito. Okay ba yun mga katanim? So, before ako magtanim dito, kailangan malinis ang ating germination table. Again, yung ating reservoir, nandyan lang, lilinisin ko din ang ating Sondrox solution. Aalisin ko lahat ang lumot, then magpupunla na ulit tayo dito. Again, dito naman sa ating way, mga katanim na pagtatanim dito, ay meron tayong 20-20. Ibig sabihin, 20 days sa germination area. After 20 days, mga katanim, ililipat na natin sa growing area, mga katanim, yung ating mga punla. So, naintindihan ba yon? 20 days mula nung inihulog ko yung buto. Diba? Then, right after 20 days, ililipat ko doon sa ating growing area, mga katanim. Mag-aantay na lang ako ng another 20 days. At dapat, pag na-pull out ko to, mabilisan linis para makapag-tanim ulit ako. Makapag-germinate. Kasi 20 days na lang ang aantayin ko doon, mga katanim. After 20 days, lipat ako, harvest ako. No? Kailangan meron akong panglipat ulit para tuloy-tuloy ang cycle, mga katanim. Wala tayong pahinga. Kapag na-achieve mo yon, how many 20 days in 365 days mga katanim? Ilan? Ayan, kuha calculator. Cellphone, buksan. 365 divide by 20. Mayroon kang 18 cycles. For that, mabilis ang ROI natin. Hindi lang tayo mga katanim nagtatanim dito. Ang itinuturo ko ay agripreneur mga katanim. Para may tanim ka na, may kita ka pa, para love yan. Ayan, no? Yan. So, kindly share the video mga katanim. Yung pagkakagawa ng ating germination table ay nandyan sa ating YouTube channel. Balikan na lang. Ayan, step by step yan kung paano ginawa yung ating rooftop greenhouse. Ayan ha. Naintindihan yan mga katanim ha. Ayan, so, nilinisin ko lang itong hanggang sa maging malinis talaga. O yan, no? Pag dumikit na, natuyuan, ganyan. Medyo mahirap, dikit ang lumot. Yan. Ito may Sondrox na ito mga katanim na aking tubig na ginagamit sa pang hugas dito. Ayan, madali lang. Madali lang kuskusin, no? Yan. Yan, kuskusin mo lang. Ganyan, paulit-ulit hanggang sa mawala yung lumot. Yan. Mas maganda umpisahan natin dito.
Kasi for the sake of video, dito ako nagkumpisa kasi dalawang camera nakapokus dyan sa area na yan. No? Ay, tatlo nga pala. Ayun ang pang-apat. Saka na natin, pang-back up lang yon. Yung pang-apat. Anyway, no, pag nag-umpisa talaga ako niyan, tinatanggal ko pa to. Yan, nakita ba? No, sana nakita nyo dyan. No? Yan. So pati reservoir nito mga katanim, kukuskusin ko din. Linis lahat. Mabilis lang to. Kaya, yan, mabilis lang to linisin. Madalas mga katanim, kapag naglilinis kayo nito, parang amoy dagat, amoy algae, amoy lumot. Yan. Kaya mga katanim, I suggest dapat madami kayong germination table. No? Madami kayo germination table for the sake na kapag ito na bakante, at least meron ka pang isa na pwede mong gamitin. Ayan, no? Para salitan. No? Pero, conforme yan sa setup mo, sa system mo, na dapat meron din growing area. Hindi yung puro na lang germination table, wala nang growing area. No? Iko-compute nyo na rin. No? Nabanggit ko sa video ilan ang capacity ng 4x8 natin, no? Ilan ang capacity ng 4x8, ilang cups. Yan. Yung cups ng mega packaging, parehas lang naman yan. No, makapal lang talaga ang ano ng mega packaging. Ang dumi ko. So, after linisin ito mga katanim, banlawan na lang. Then, ready to plant again. Huwag kalimutan, linisin ang reservoir natin mga katanim. No? Kasi dyan yung babalik. Ganon din. Kung may paraan kayo para hindi na matapon doon ang lumot, mas maganda. Katulad ng ginawa ko. Ayan. No? Linagyan ko lang ng takip ng tuna box para hindi bumalik yung dumi na lininis natin doon sa ating reservoir. So I hope itong video na to ay nakatulong sa inyo mga katanim. No, kindly share the video para love yan. Babalawan na lang natin. Balawan natin, kuskusin natin na maigi itong mga gilid-gilid kasi marami pa oh. Yan. Pero ang dumi ko na. Ganun talaga pag naglilinis.